We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Klase sa Camarines Sur, pigsuspindir, huli sa pag-uuran. Pagsarado kan tinampo na nasa gilid sa may gilid kan Riles, agrangay kan mga residente sa Milaor, Camarines Sur. Asin, manlaen-laen na American Bully, bida sa Bully Dog Show sa Legazpi City. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uni na ang Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pikikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halik digdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Klase sa gabus na pampubliko asin pribadong eskwelahan sa Camarines Sur, pigsuspindir nin huli sa pag-uuran, darakan habagat. Eskwelahan sa Naga City, nalubog sa baha. Tutukan sa report ni Chris Novello. Huli sa makusog na pag-uuran na epekto kan habagat nagpaluwas ning kasugaan ng provincial government kan Camarines Sur ning class suspension po sa kindergarten hasta senior high school sa gabos na eskwelahan sa probinsya. Alagad ang ibang banuan arog kan San Fernando, Milaor, Pili asin Naga City, gabos na level ang pigsuspindir. Permitang ipi-priority sa maski ano man ang bagay is ang safety, lalo na po ang mga kaakihan na nagkakaralasi sa mga hararayang lugar, may mga agihan niya na nagpabaraha. Sa Naga City, may pirang eskwelahan ang nalubog sa baha, partikular ang Julian B. Militon Elementary School sa Barangay Concepcion, Pequeña. Ning huli sa pagkalubog sa baha na ipasubot syerto kung papabalik ko na sa mga eskwelahan ang mga estudyante sa aga. Sa Department Order No. 37 Series of 2022 kan DepEd, tinatawan ning poder ang mga local chief executives as in school heads sa pagdesisyon sa pagsuspindi ng klase. Automatiko man subot na ma-shift sa alternative learning modality ang mga eskwelahan na apektado kan class suspension. We already have this alternative delivery mode. Pag may suspension of on-site or in-person classes, ma-resort automatically, ma-resort or ma-adapt ka itong blended learning approach. Pwedeng modular, pwedeng online, pwedeng itong asynchronous na piga-upload sa online. Pero mas commonly, ang piga shift ka sa modular. Kay Banan si Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, inuran ang dakulang parte kan nasyon, puun kasubanggi hasta kasubagong aga, asin posibleng mautruyan sa mga masunod na oras. Mayong bagyo, alagad habagat paman giraraya ang nakakaapekto, urog na sa may Central asin Southern Luzon, pati sa Visayas. Sa datos kan Metro Weather, may mga warak-warak na pag-uuran sa pirang parte kan Bicol Region, partikularmente na sa Camarines Provinces, Masbate asin Albay. Posible man ang localized thunderstorms sa iba pang parte kan nasyon. National Highway sa banwaan nin San Fernando, Camarines Sur, garo naging dagat nin huli sa tubig baha. Pirang harong sa lugar, nilaog naman nin tubig baha. Tutukan sa report ni Chris Novello. Marami ang trasada ipinagihan sa mga residente ang spillway kan sitio Pag-asa sa Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Ninhuli kaya sa makusog na pag-uuran epekto kan habagat kun kaya nagsupay ang tubig sa spillway. Haros mag-zero visibility man ang kalabaan kang National Highway sa banwaan ng San Fernando, Camarines Sur. Sa alternate road na ini sa Barangay Peberon, garo na ginsalag na ang porsyon kan tinampo huli kan pagsupay kan tubig sa umahan nagikan pasubot sa upper barangay kan San Fernando. May mga motoristang nagpirit na magbalik sa tubig baha na haros abot sa tuhod na. Hindi ko mapirit dyan ay. Matirik di dyan. Magin ang National Highway kan banwaan binaha na huli kan nagsupay na tubig gikan sa creek. Di man nakaligtas ang mga kaharungan sa gilid kan tinampo na nilaog na nin tubig baha.
Mientras tanto, tulos man na naglibot ang mga personahe kan MDRRMO San Fernando sa upper barangay nga nang i-monitor ang mga spillway maginan mga landslide prone areas. Siyempre, isa man din matatakot kayan. Kanagan maaram pag inogpang kan din, na maaram ang tao. Pig-abisuhan man kan MDRRMO ang mga residente na magin alerto asin magandam sa posibleng forced evacuation kung kinakaipuhan. Anytime po pag may naghagad sa muining tabang, dagos-dagos man po yang tulos na po yan na haning tabang. Pero may mag-monitor kang sa tuyang weather forecast, magpasiguro kan sa tuyang mga gamit. Kay banan si Javel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. September 30, 2024 ang deadline kan voters registration sa bilog nga nasyon. Sunod na aldaw kayan, October 1, filing na kan Certificate of Candidacy kan mga maut magdalagan para sa 2025 midterm local and national elections. Kabali man sa aakomodaron kan COMELEC offices ang CONA o ang Certificate of Nomination and Acceptance kan mga partido. Pigahalat pangunyan kan COMELEC naga ang guidelines na ibababa kan COMELEC and bank para sa filing of COC. Kabali na ang mga form na kaipuhan para digdi. October 1 to 8 pa ang filing of COC, alagad ngunyan pa sana pwede naman subuot na asikasuhon kan mga maut magkandidato ang iba panindang kakaipuhanon sa pagpasa kaini. Kung member man sinda kang political parties o may partido sinda, siyempre may mga internal rules man ng mga political parties kung paano sinda maging member. Siguro yun naman siguro ang sindang i-prepare. Then pag luwas na po katong Certificate of Candidacy na form ali sa COMELEC, pwede na sinda mag-fill up kato. Tapos check on lang po na kompleto po ang mga i-fill up o ilalag na mga data. Walang pasok o walang kayo? Walang kayo. Walang pasok. Walang kami. Walang pasok pero meron kami. Walang pasok pero kami. Ma'am, walang pasok o walang kayo? Walang pasok po. Bakit? Ano po? Ning maulan po kaya. Walang pasok. May kami po. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mga umahan sa Piudoran Albay nagtitinir na problema ang patubig huli sa epekto pa kan El Nino. Mantang mga sirang nadadakop kan mga parasira nagdikit naman. LGU nagdeklarar na ng climate change emergency. Uya ang report ni Rosie Nieva. Dawat tapos na ang panahon kan El Nino, mati pagiraray ang epekto kaini sa Banuaan kan Piudoran Albay. Patunay digdi ang dam na ini na nagtitinin na kulang ang nagbubulos na tubig. Kaya ang mga paraoma, bakong sabay-sabay ang pagtanom huli sa limitadong supply ng tubig. Apektado talaga, yan lang inaasahan namin eh. Sa 254 ektarya kaya nin umahan na pigsusuplayan kan irigasyon, nasa 30 ektarya sa namuna ang kayang patubigan huli sa pagbaba kan level kan tubig. Ang iba, nga ni makatanom, nagsadiri na sa nanin water pump. Sa ngayon, may nakuha konting tubig na doon sa aming dam. So ngayon, una ko na yung nandoon sa pinakang bungad. Halos mga 30 hectares ang nakapagtanim na. Apura sa mga paraoma, maging ang mga parasira, apektado naman kan pagdikit kan sa indang mga nadadakop na sira. Kaya maging ang mga nagigibonin tinapa, apektado naman. Kunyang kaya di gisupag sira ba, nagluya, taaro kayo ng grabing init. Nagluya sa paradara sa amon, harayo na pati nga na ang sira di sa amon. Maliban po duman, may experience naman po Piudoran ang pag-rise kang sea level, especially po sa mga coastal barangays. Maliban po duman, we also observe declining of fish. Sa datos kan Municipal Agriculture Office kan Piudoran, labi sa 83 million pesos ang danyo sa sektor kan agrikultura. Huli ka ini, nagdeklarar ang sangguni ang bayan kan Piudoraning climate change emergency, nganing matutukan asin matauan solusyon ang mga nangyayaring ini sa laog kan Banuaan. Sangunyan, apwera sa naging epekto kan El Nino, pigaan daman naman kan Banuaan, ang pwedeng maging epekto kan La Nina. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia.
Sinarahan na tinampo sa may gilid Canriles sa barangay Kapuknasan, Milaor, Camarines Sur, agrangay kan pirang mga residente. Apektadong tinampo parte kan pigkukonsiderar na danger zone kan PNR. Ang detalye sa pagtutok live ni Jessica Calino. Jessica? Kate, hasta sa 6 meters away from the center line Canriles ang pigkukonsiderar na danger zone kan Philippine National Railways. Asin anuman na bagay o agihan, pati na nga ni mga tao na nasa loob kan danger zone na iyan, delikadong masabitan kan maaging tren. Palaog pa sana sa trabaho, challenging ng maray para kay Tatay Norberto. Pigahali pa ang side mirror, ngani sa nang mailusot patagilid ang sa iyang motor sa nakabagat na barikada. Haranikan sa dalipay harayo na maray, sayang maghang gasolina. An porsyon na inikan tinampo sa may barangay Kapuknasan, Milaor. Iyo an shortcut kan mga residente pasiring sa Almeda Highway sa Naga City. Alagad pigkukonsiderar ining parte pa kan danger zone kan Philippine National Railways, kaya ipigsarado. Bawal na dapat ang pag-agi kan mga tao, asin miski anong lunadan. Mahirap po. Ayun po. Kasi po pag may emergency, dahil man po sa hinahagan, po talagang open po yan. Sa madaling pagbabiyahe na makaabot ng kayong hospital, iyo po. Pigbibisto man subuot kan barangay na pagsasadiri kan PNR ang imbueltong tinampo. Alagad inkumbinyente para sa mga nagdadialysis na pasyente. Asin masakit naman na ma-access kan mga response team and kasong may emergency, taan sa indang lokasyon, harayo sa sentro kan Milaor. Lugod, tawan kami ng konsiderasyon and willing po ang mga taga-barangay sa pamamayukan mga barangay officials na magtukaw as in i-discuss kung ano man po ang mga pwede sir na proteksyon para po ma-preserve po ang sa inyong property. And willing po kami na mag-augment kan sa inyong mga personahe. Sa barangay Kapuknasan, piga-assure mi po na sisikapon mi na mayong aksidenteng mangyari digdiyo pag may nag-aagi po ang train. Permi po yan disseminated na igwang maagi ng train. Aram naman po kang mga tao digdiyo na ang schedule ninda. Sigun ki Engineer JP Relieve, pigi-evaluate pa kan manhamiento kan PNR ang request kan barangay na bukasan liwat ang sinaradong tinampo. Taong 2016 pa kan isara kan PNR ang tinampo sa barangay Kapuknasan, huli sa safety issues. Harani sa Riles kan tren, pabalyo pa sa Almeda Highway. Inaapod kitang dynamic envelope ang train. Itong movement kang train ma'am habang nagdadalagan. Igwa kitang clearances na siniset dyan na dapat mayong mga kung vehicles o ano pa man na baka masabitan kang train. Kaya yan po ma'am, sinarata sa delikado. Sa mga masunod na bulan, nakatalaan pang dagdagan kan PNR ang mga biyahe kan tren na Naga-Legazpi and vice versa. Ang pagsarado kan unauthorized crossings, asin iba pang tinampo na sakop kan danger zone kan PNR, lakdang, nganing makalikay sa posibleng mga aksidente. Ngunyan na taon, Kate, nasa 2 o 3 pa ng mga unauthorized crossing, asin mga tinampo na nasa loob kan danger zone, ang nakatalaan na ipasarado kan PNR sa bilog iyan na rehiyon, asin makikikoordinar man subot ang manhamiento kan PNR sa mga embueltong LGU antes ini isagibo. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica. Arestado ang sarong 45 anyos na lalaki sa Kinundusir na search warrant operation kan mga otoridad sa barangay Binanwaanan, Talisay, Camarines Norte. Nakuha sa nasambitan ng operasyon ang sarong caliber 38 revolver asin 6 na bala. Napag-araman, nahaloy naman na pigbabantayan kan mga otoridad ang hiro kan nasambitan ng persona. Sa ngunyan, nasa kustodiya na kan mga otoridad ang sospek para sa maninigong disposisyon. Good news mga kapuso, uya po ang mga maswerteng kapusong Bicolanong nanggana sa Week 5 kan Regional Proof of Purchase promo kan GMA. Ang kapuso, kasiyahan panalo. Ang tabayanan ang daily winners na may premyong 500 pesos asin weekly winners na may premyong 2,000 pesos. Ia-announce ang promo winners soon sa GMA Regional TV asin sa GMA Promos Facebook page. Kaya mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts or scam text.
Asin solamenteng an official GMA representative ang makontak sa winners. Ma'am, walang pasok o walang kayo? Wala pong pasok. Meron kami. Ma'am, walang pasok o walang kayo? Walang pasok po pero meron kami. Walang pasok pero meron! Walang pasok o walang kayo? Walang pasok. Bakit? May kami po kaya walang pasok. Oh, Bakit? meron kami. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Last leg kan Provincial Roadshow kan Bicol Regional Development Council matapos na o natapos na. Mga lakdang asing programa tanganing maabot ang ambisyon natin 2040 inilatag sa aktibidad. Kung ano-ano yan, tutukan sa report ni Chris Novello. Nagtapos sa probinsya ng Camarines Sur ang Provincial Roadshows kan Bicol Regional Development Council. Kada probinsya ang may banner theme siring kan sa Camarines Sur kung sa inang tema iyuan sa raro sa rabay pasiring sa marhay na buhay. Inilatag sa pagtatapos kan roadshow ang mga lakdang asin programa nganing maabot ang ambisyon kan BRDC sa kada probinsya na ambisyon natin 2040. Kabalid digdi ang papapakusog kan infrastructure projects siring kan pagdevelop kang Naga Airport asin iba pa. Which will enhance connectivity and accessibility for our people. Also, the Camarines Sur Expressway project, which will revolutionize our transportation networks and facilitate the seamless movement of goods and services. And of course, the upgrading of the Buhi Lake Integrated Water Resources Management. Suportado man subot kan Bicol Regional Development Council ang iba pang lakdang o programa kan lambang LGU sa probinsya na makakatabang sa poverty alleviation. Katakod kay inipigin kami narman kan Regional Plan and Advocacy Council ang mga LGU na suportaran ang plano ini kan gobyerno. Iniman ang magiging blueprint nganing marealisar ang maabot na ambisyon sa 2040. So dapat yung mga LGUs dito sa Bicol ay kailangan din nila masuportahan yung plano ng national government. And at the same time, ang national government naman will support the plans of the LGU. Kay Barang si Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Porsyon kan tanuman sa Barangay Balatas, Naga City, hurot ng palaganing kudal kan may sadiri kan daga. Alaga daan pirang mga paraoma sa lugar may pagkontra. Tinutukan niya ni Jessica Calinog. Nagkaturuludan, may naghurumaan, nagkasirimbagan. Iyan ang naging eksena sa Sitio Iwid, Barangay Balatas, Naga City, pasado alas 11 ninuudto kan Agosto 27. Embuelto sa komosyon ang pirang mga paraoma asin residente sa lugar. Asin ang pigpuunan, ang pagpalaagnin kudal kan may sadiri sa haros pirang dekada ng piguumahan asin pigtatanuman kan mga paraoma. Sanda mamang girarita bako may man po man ni. Mientras dahil pakaipuan, gagamitin may man napapakinabangan mi. Itong pagkudal sir, habunin do ko ta nakata. Abo kami. Ako nilaog kinudal po kami igdi. Dahil na kami magkakaumay di. 12 dekada na subuot na pigtatanuman ka nasa 10 mga paraoma sa barangay ang nasambit na daga, mayuman sa inda ni nagsisitar o nagpapahali, kaya nagpadago sa nasinda sa pag-ukupar digdi. Alagad ngunya na taon sana, kan ipaaram sa inda na mauot na ining pakudalan kan may sadiri. Pigtugutan man ang sa indang pakiulay na makatanom nin gulay, basta bako nin paroy. Sa atubangan niya rin kapitan sa barangay, disiplinang kasurundo, nagpirirma kami 10. Hindi ako na kung ano nag-arabot ka ng iba kong kairibat. Ako sana ang dae nag-iro kang daga na talagang si pinarmahan ko, pinanindugan ko. Di sa iba, nagtaranom na may paroy, mga paroy na. Nag-anggot ni si bako may si Pig-Urulayan may. O, diyan na nagpuo, na nagpursige na siyang pakudal. Nagsayuma naman na magtao panin komento ang nagre-representar kan may sadiri kan daga dapit sa insidente. Nagresponde asin nagantabay man sa komosyon an barangay asin an kapulisan nganing mapundo an kariribukan. Punduhon na muna si pagkusel asin magurulay.
And niwala naman po sila na magkaigwa mo ng urulay. Ang problema lang po duman igwang dayman para uma na sige pa man sa rausawon. Sangunyan nasa mga imbueltong lado naman ang pag-urulay kung ano ang magiging disposisyon sa saindang sitwasyon. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Pasado alas 9:10 kasubagong aga kan magkariribok ang mga tao sa Panganiban, Catanduanes. Sarong 30 anyos na lalaki kaya ang nagsakat sa ikaduwang eskalon kan munisipyo kan Panganiban sa hampang mismo kan flagpole. Makalihis ang haros 30 minutong negosasyon na ginibukan mga otoridad, matrayumpong napababa ang nasambitan ng lalaki. Sangunyan nakapuli na ini sa iyang pamilya asin nasa marhay ng kamugtakan. Nagpapadagos pa ang investigasyon sa nangyari. Nagpagirumduman ang kapulisan sa seguridad kan publiko. Tanganing malikayan ang anumang aksidente. Gusto lang po namin ipabot na maging vigilante po. Tapos yung sa atin dito sa particular po dyan sa taas, sa munisipyo na siguro yung mga maging cautious, being aware po sila sa mga every may mag-attempt na magpasok. Mas sa babang pamasahe sa eroplano ngunya na Setyembre, inanunsyo kan CAB. Kung gurano, aramunta sa report ni Chris Novello. I-ready na ang sa imong dream destination asin itinerary. Liwat kayang mahuros ang airfare sa maabot na Setyembre base sa Civil Aeronautics Board o CAB. Sa advisory kan CAB, epekto subot ini kan fuel surcharge gikan sa level 6 kan Agosto, pasiring sa level 5 ngunya na Setyembre. Sa irarom kan level 5 rates sa abuto na sana sa 151 hasta 542 pesos ang one-way domestic flight, mantang 498 hasta 3,703.11 centavos naman sa one-way international flight. Katakod kay ni nilalao manaman kan manhamento kan Naga Airport ang influx kan mga pasahero na maprobitsar kan baratong pamasahe. Timing subot ini lalo na ngunya na papaabuto ng Peña Francia Festival sa Naga City. Lalo pa pong paabuto ng Peña Francia at may announcement man po ang CAB na mababa ang pamasahe. Piglalauman taman po iyan every year pag paabuto ng Peña Francia. Nadakul po ang pasahero bago mag-traslasyon. Iuman po pagkatapos katong 1 week na celebration. Kay Banan si Javel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Nagpuunang mandakop ang mga personahe kan Municipal Agriculture Office kan Banwaan kan Virac, Catanduanes nin mga balawbagaw na ido asin ikos. Ngunyan sa ng Agosto, igwa na tulos nin 60 ido asin 7 ikos ang nadakop asin dinara sa animal shelter. Alagad 5 pa sana ang nag-claim na pet owner asin 3 hayop ang na-adopt. Sa ngunyan haros pano na ang animal shelter alagad sigun sa opisina, 5% pa sa naini kan bilog na banwaan. Nangapudan man ang mao sa mga pet owners na maging responsable sa pag-aataman kan sa indang mga ido o ikos, tanganing malikayan ang anumang problema. Ako po nananawagan sa mga may-ari ng mga stray dogs and cats na sana po makipag-cooperate kayo sa amin kasi alam naman natin na mahirap ang ganitong programa. Kung talaga hindi ko pa yung mag-cooperate, mapupuno agad. Ang pag-asa lang namin pag na-claim or ma-adapt. Nasa pang-8 taon na ang joint venture agreement kan Prime Water Camarines Norte asin Camarines Norte Water District na obhetong maparahay ang serbisyo kan supply kan tubig sa probinsya. Alagad hasta sa ngunyan, day pagiraray na mamatean ang marhay na serbisyo kaini huli sa pirming na-eksperyensyahang water interruptions. Huli kaini sarong bukal, ang liwat na binukasan sa kansang ang bayan kan daet, ang issue sa posibilidad na revocation kan agreement sa pagultanan kan duwang water utility provider. Sigun kaya sa mga opisyal, panahon na tanganing liwat na pag-adalan kun igwang mga nabalgar sa nasambitan ng kasunduan. Naghagad man nin dispensa ang General Manager kan CNWD kan dai makaatindir sa sesyon kan Sangguniang Bayan, makalihis ining ipaapod tanganing makapagpaliwanag. Sa enot
na hiling da imaininigar na takot an enot na mamamatean kan pirang individual sa mga American Bully. Alagad dyan ka muna sasala. Apara kaya sa pagiging muscular build, confident demeanor, as in affectionate nature kay ni. Bistado man ang mga American Bully sa pagiging loyal, friendly, as in family pet. Kaya sa kinundusir na Bully Dog Show sa Sarong Mall sa syudad ni Legazpi, target kay ni na matauanin kaaraman ang mga tao manungod sa nasambitan ng breed. Asin kung paano ang tamang pag-ataman sa mga ini. Igwanin man lain-lain na kategorya ang aktibidad, igwanin pa darakulaan, pasaraditan asin an may pinakamagayon na kolor asin lawas na breed. Naging partisipante digdi ang mga breeder kan nasambitan ng mga ido nagikan pa sa manlain-lain na lugar sa rehiyon. Itong kulay niya, rare. Actually, sa bully industry, dati hindi pa ito na-recognize. Pero ngayon, parang dumadami na yung breed na accept na rin ng bully community. Ang purpose po ng aming club is to educate people regarding the bully breed and also to inform people na napakabait po na pitbull. Pig sa irarom kan Camarines Norte Provincial Explosive Ordnance and K9 unit sa seminar ang pirang personahe kan Daet Central Fire Station asin clusters kan Talisay asin San Vicente tanganing tawan ni dagdag kaaraman dapit sa mga pampasabog. Sigun sa BFP, importante ang aktibidad huli tadawa kaya mayo manin mga insidente nin pagsabog sa probinsya. Mas marhay subuot na bastante ang kaaraman kan BFP personnel urog na sa pagresponde sa panahon nin emerhensya. Apara kaini pigtukarman ang mga komposisyon kan mga improvised explosive device asin kung paano ini nati-trigger para magsabog. Naglalauman ang BFP na sa paagi ka na sambitan ng aktibidad, mas magigibunin tama kan mga otoridad ang sa indang mga responsibilidad. Madadalan ang episode niya ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa sumuyong official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, magin sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan, ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.